Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Magingay para kayo! Raffian! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? O nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube fucking channel. Yeah. Yun. Katulad ng lagi, gusto ko lang kayong pasalamatan sa pagbibigay ng oras para silipin, i-check at maitambay dito sa aking channel. At yun, samahan ako sa aking trip. Yun, yung papanoorin nating laban ngayong araw, hindi ko siya napanood kasi date siya ng ahon ginanap. Tapos yun nga, wala na ako nun sa, hindi na ako naka-attend nun. Pero yun, kaya excited ako kasi nung nilabas tong laban, parang pinag-uusapan siya kasi solid na style clash daw yung nangyari dito sa laban na to. Pero yun, wag na natin patagalin pa. Bago lahat, salamat sa Black Manila, sa Crown Manila, sa ULAP, sa Nocturnal Supremacy. Supportan yung Flip Top merch. Panoorin nyo muna tong video sa Flip Top. Kung di nyo pa napapanood o napanood nyo na, basta dun muna kayo manood bago to. Pero yun, wag na natin patagalin. Para sa episode 28 ng Raf Said, panoorin natin ang laban ni Jonas at ni Zend Luke. Yeah! Excited na ako dito. Maganda yung mga feedback dito sa laban na to. Kaya kapanapanabik. Alvin Day 2, nandito pa rin sa Hotel Las Piñas City. Magingay para sa parating na laban. Yeah. Shoutout pala sa Represent Colab. Shoutout din sa kasama natin dito, mga Flip Top staff, bumubuo sa liga. Sa kanan ko, mula CDO pa, magingay para kay Zend Luke. Bago sumibol, iba't ibang pahinang inaral. Alchemista ginawa. Supportahan natin ang music ng mga MCs. Yeah. Check nyo yung kanta ni Zend Luke na yan. Sa lahat family, Abrea family, shoutout sa Killion, sa kay Kyle Pangalan, tsaka sa t-shirt ko sa gusto mo may Scorpion lang kayo. Yun, supportahan nyo din yung merch at sa niya. kaliwa ko naman, gaya pang Bulian Cavite, para sa inyo, magingay para kay Jonas! Yeah! Palukang maglakad ng to the max, nangangatok ng door to door, nag-aalok ng Durabox. Washing machine, electric fan, cute nung kanta yan. Pakinggan nyo din yung kanta ni Jonas na to. Bungukan at mukhang predator. Ito nga pala si Zaito. Gusto lang shoutout Egocentric, syempre kay Papa Joseph Aday, Distinctive Clothing, Gracia Worldwide, Crown Manila kay Kuya Nico Manning, Authentic Tags, Cypher Philippines, Shinwear at sa aking pinakamamahal na inaanak, Rojan Bagtingla at kay Kuya Mab. Syempre sa aking pinakamamahal na asawa, no, Nilindumala, alam mo na mamaya. Yeah. Si Jonas nanalo ng coin toss, pinili ng mauna si Zend Luke, 2 minuto dapat. Unang banat para kay Zend Luke. Yeah. Yo, salamat Enigma sa muling pag-imbita. Nagpunta sa ahon para magbisaya. Pisting yawa, litsika. Madalas na isdang oro ang bansag sa akin, di ba? Malaking isda lalamon kay Jonas parang kwento sa Biblia. Ang pasakit at depresyon. Nauna pa lang, no? Isdang oro, yun yung inaano sa kanya. Ay nata yung isa sa mga alamat sa kanila o kung ano man. Tapos malaking isda yun, malaking isda man yun. Pero yung storya sa Biblia na kinain si Jonas na malaking isda, alam nyo na siguro yun. Presyon, nakakabaliw, nakakabalisa. Ang problema, tinatawanan, pero tumatawa ka na ng mag-isa. Masayahin at pabibo, pero may dinadamdam ka yata. Sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Dichoso na si Jonas na higit. Tangina, no, parang inaano niya na kahit sa kabila ng pagiging komedyante mo, meron kang tinatago na lungkot, ganun. Di ba? Parang sinasabi nga nila na kung sino yung madalas magpasaya, sila yung may dinadala. Tapos, parang nasanay na daw si Jonas sa biro ng tadhana. Parang ganun. Kaya siya nagkaganon. Higit sa 30 anyos, kwela at kulukoy at nakakatawa halos. Ngunit sa loob ay malungkutin sa pagdurusa na kagapos. Ang buhay mo ay parang ilog, ngunit may salungat na agos.
May tinatawag to na old god. Akala mo kung sino, iyong hinahamon mong idolo ang gustong kalaban nun si Sinyo. Nabuwang naknaaning kakahanap tong si Iho. Dapat pangalan mo Sisa na baliw kakatawag kay Basilio. Yun. Parang ano ko lang yung unang linya niya na yun nga, yung meron kang parang buhay mo ay parang ilog na may salungat na agos, kasi yun nga parang pinupunto niya na contradicting yung pinapakitang estilo ni Jonas sa totoo niyang buhay. Sinasabi niya na parang malungkot nga daw siya sa totoong buhay, may mga problema ganon. Yun salungat na agos. Tapos yung nabaliw nakakahanap kay Basilio, yun parang si Sisa, 'di ba, yung kay Crispin Basilio, tas si Sisa sa kwento ni Rizal. Nung laban mo kay Range, nakakairita ng tunay. Nag-costume ka pa ng rugby boy, ganun ka naman sa totoong buhay. Ika nga squatter, dugyutin ka daw boy, parang simoy sa baybayin sa sobrang alat ng amoy. Naligaw sa kakahuyan itong ninuno niyang engkanto, nilinis binuksan mga mata mo na sarado, isang binhi sa paraiso at ang buhay lumago. Makikita mo sa kawalan ng tunay na ako, mahinang komedyante. Makikita mo sa kawalan ng tunay na ako. Tangina, tas kung paano niya dineliver yun, no? Sa sobrang alat ng squatter, dugyutin ka daw boy, parang simoy sa baybayin sa sobrang alat ng amoy. Simoy sa baybayin, sobrang alat ng amoy. Naligaw sa kakahuyan itong ninuno niyang engkanto, nilinis binuksan mga mata mo na sarado, isang binhi sa paraiso at ang buhay lumago. Makikita mo sa kawalan ng tunay na ako, mahinang komedyante, nagpapatawang kwanggol, ninja rin mo patay ninjo, wadya mo jawa katol. E-explika si Jonas kung gaano katukmol, babad yung J sa salita ko na parang taga-Bohol. Yung pa-translate ng Bisaya. Tas kung yung ganun siguro yung punto ng mga taga-Cebu, ng mga taga-Cebu na babad yung J. Ewan ko kung ganun yung punto nila, pero hindi ko masyado na ano yun. Taga-Bohol pala, taga-Bohol, sorry. Kasi isang beses pa lang ako nakapunta dun sa Bohol, tas hindi pa gano'ng katagal, para isang linggong bakasyon lang. Kasi yung pa-translate na lang din ng Bisaya. Aming kaganapan madali lang madama, bawat ikot ng mundo na aaninag ng mata. Misteryoso ang buhay, ako'y tila nagwala, hindi lahat ng sitwasyon na dadaan sa patawa. Pagkatao mo'y nasilip, sino ka ba talaga? Ako'y di malilin lang ng mga kwela mong dala. Nakita ko anino sa imahe nagtaka, isang taong malungkutin ang nasa likod ng payasong maskara. Yeah. Yun, ayos naman yung round 1 ni Zendlock. Parang nag-aano pa siya. Parang nagpapainit pa lang siya. Pero may mga sumusundot-sundot naman siyang linya. Yun ngang yung kay Jonas, yung sa malaking isda. Tapos nagustuhan ko yung makikita mo sa kawalan ng tunay na ako. Ang angas nung pagka-deliver niya doon, tsaka yung parang gusto niya sabihin. Tas yung ano pa ba, yung nasa likod ng payasong maskara, yun nga, parang konektado pa din dun sa pinupunto niya na kaya ganyan kasi parang nahihirapan ka sa mga problemang dinadala mo sa buhay. Parang ganun. Pero yun, okay naman yung round 2 niya. Yung round 1 niya. Pero kung magiging malakas yung round 1 ni Jonas, sa tingin ko madali niyang makukuha yung round 1. Pero yun. So, excited ako kasi isa si Jonas sa mga hinahangaan kong MC ngayon, kasi kung paano siya magpatawa, talagang alam mong hindi lang yung basta-basta patawa. Parang isa siya sa mga MC na ang hirap talunin kasi parang di mo alam, baka pagtitripan ka lang siya o ganun. Pero yun, pakinggan natin yung round 1 ni Jonas. Nasaksihan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Wala pa? Wala pa. Ano? Umpisa pa lang parang
Gagawin niya na agad, gagawin po. Nasaksiyan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Wala pa? Diwatang nangangandidato. Malamang si Lucas ay napapaisip. Halika't aking ipapasilip. Kung sa pinanggalingan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya na ninikit. Kung sa inyo mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya na ninikit. Shoutout sa inyo. Yan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya na ninikit. Ang angas pa eh, no? Kala mo, seryosong ano na niya eh, babanat na siya eh. Di ba't may mga kaibigan kang duwende? Meron din kami dito, tol. Ang malupit nasa TV, tas tropa ni Tanggol. Kaya kung hawak mo ang kagubatan ay wala akong pake. Ipapaalam ko lang sa'yo, pre, na walang engka-engkanto sa taong natatae! Gago, gigil na gigil yung delivery, tas biglang ganun yung banat. Engka-engkanto sa taong natatae! Game! Hey! Jonas versus St. Luke? Tanginang match-up to, ang genius! Eh, mas inaabangan pa yata ng tao yung Enigma versus Phoebus. Tangina, ahon 15, boss? Tas itatapat mo ako kay Who You? Puta, parang Megatron versus Labubu. Alam mo bang ang dami kong tinanggihan? Kasi lang pala ako babagsak. Kung alam ko lang sana, tinanggap ko na yung comeback ni Crack. Alam mo ba, nung nalaman kong ikaw na talaga kalaban ko, nadama ko'y bad trip na masaya. Para akong niregaluhan ng bagong sapatos tapos wala akong paa. Pero alam nyo ba kung bakit kami pinagtapat? Style clash daw kasi. Para malaman kung kaninong estilo ba talaga yung lulutang. Kasi malalim daw to mag-isip. Eh ganyan din naman ako pag may utang. Anong malalim mag-isip? Wag mo nga... Malalim daw to mag-isip. Ganyan din naman ako pag may utang. Gago. Isip. Eh ganyan din naman ako pag ba talaga yung lulutang. Kasi malalim daw to mag-isip. Eh ganyan din naman ako pag may utang. Tao din si Endlock eh. Anong malalim mag-isip? Wag mo nga akong inuulol. Pagkatapat mo, kaparehas mo ng estilo, lumalabas ang iyong pagkapurol. Napanood niyo yung laban nila na MR? Ayun, ginulpi siya. Kitang-kita na wala kang sinabi pagdating sa industriya. Eto na ba yung pambato nyo? Isang estilo lang alam, tang-ina, nakakahiya. Sa bagay, orasan nga, di mo alam na naa-adjust eh, estilo pa kaya. Sabi nyo, ako'y malabong mapaatras parang kamay ng orasan. Ako, malabo rin mapigilan parang kamay ni Saddam, ni Damsa. Kasi di ba may sinapak siya nung nakaraan, di napigilan yung kamay niya. Tayo! Ayos eh, no? Kasi di ba may sinapak siya nung nakaraan, di... Kala mo, yung iniisip mo lang di mapigilan yung kamay, tas napaliwanag niya pa eh. Ni Damsa! Kasi di ba may sinapak siya nung nakaraan, di napigilan yung kamay niya. Tayo! Galing eh, no? Di ako predictable, tol. Kita mo? Kita mo? Yung ginagawa mong komplikado, tol, kaya kong simplihan. Wala nang maraming arte, pare, mas naiintindihan. Kasi mas ulul ako sa'yo, Lucas. Kahit saan mo ako dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo kong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may 4 na paningin. Wow!
Damn! Apat na paningin. Yo, that's crazy, bro. Tangina yan. Gago kung paano niya yung dineliver pa lang eh, no? Tangina. Iniisip, parang ako kasi ini-expect ko parang baka iliko niya na naman sa magiging komedyante, tas tangina, tas yung sobrang angas nung pagkaabitaw niya, wag mo akong aningin. Tangina, ang bukas ikatlong gago. Kita mo? Kita mo? Yung ginagawa mong komplikado, tol, kaya kong simplihan. Wala nang maraming arte, pare, mas naiintindihan. Kasi mas ulul ako sa'yo, Lucas. Kahit saan mo ako dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo kong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may apat na paningin. Ako'y di mo malalamangan. Inang Kung yun eh, usapan no, lang ay gulangan. gagong puta. Kasi, yun, di ba? Parang, madalas si Uncle kay Jonas sa mga laban niya na duling daw siya o banlag daw siya, no? Di ba syempre, parang magiging apat yung paningin, no? Tapos putang ina. Kumbaga, kung gamitin man ni Sendlock yung angulo na yun sa laban na to, parang ano na eh, parang tinapatan na agad ni Jonas eh. Na kaya nga ganun yung laban natin, bukas yung third eye mo, yung ikatlong mata mo, tas ako may apat na paningin. Tanginang yun, di ba? Kung ibang MC yung magsasabi nun, hindi siya magiging as effective kung paano binitawan ni Jonas eh, no? Tangina, sobrang angas nung ano. Dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo kong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may apat na paningin. Ako'y di mo malalamangan, kung usapan lang ay gulangan. Nanliligaw ka pa lang sa sining na to, marami na akong inanakan. Di mo Yan, married to the game, parang ayun, nanliligaw, tapos maging married to the game, tapos siya daw, marami na siya na ano. akong inanakan. Di mo man lang natunugan, kaya kitang paglaruan. Ang pagpili sa akin ay parang pagpitas mo sa puno ng katangahan. Ha? Gets nyo? Kita mo? Kaya wag mo akong husgahan at wag mo akong diktahan sa dapat kong gawin sa gantong debate. May gatas ka pa sa labi, sanggol ka pa't hinihili, marami na akong diskarte. At dapat una pa lang, alam mo nang ako lang ang magdadala sa'yo pare. Sa madaling salita, papunta ka pa lang. Sa aking pagaling yung pamasahe. Ang ina. Nang akol ka pa't hinihili, Bata ka pa, marami nandito na ako, gago. Papunta ka pa lang, ako pa nag-abot sa gantong debate. Kaya wag mo akong husgahan at wag mo akong diktahan sa dapat kong gawin sa gantong debate. May gatas ka pa sa labi, sanggol ka pa't hinihili, marami na akong diskarte. At dapat una pa lang, alam mo nang ako lang ang magdadala sa'yo pare. Sa madaling salita, papunta ka pa lang. Sa aking pagaling yung pamasahe. Ang yun eh, no? Parang kinupal, tas pinakitaan na bata ka pa, putang. Solid. Pakaganda nung round 1 ni Jonas. Parang kumpara dun sa round 1 ni Zendlock na parang nagpapainit pa siya. Yung round 1 ni Jonas parang wala nang painit. Ito na yun, putang na, bakbakan na kagad. Tapos ang ganda din kasi parang yung pinupunto nga niya parang kaninong style yung lulutang. Tas napakita ng maayos ni Jonas yung style niya na parang kayang angatan yung stilong ginagamit ni Zendlock. Kasi yun, yung mga unpredictable niya na jokes kung saan pupunta, sobrang talino din ng pagkakaisip nun, hindi yung basta-basta. Tas meron din siya mga punto na para sa akin mga haymaker din, lalo yung kung bukas ikatlong mata mo, kung may apat na paningin, sobrang, yun nga, sa tingin ko,
siya lang din yung kaya makapagsabi nun ng ganong linya na magiging effective. Kaya solid yun na naisip niya yun. Kasi nga, si Zenlock, di ba, parang una pa lang yung mga Encanto type shit. Kaya nga ginago niya na nakakita ka na ba ng mga Encanto nagkakarakus, di ba? Parang kung di bukas yung ikatlong mata mo, di mo makikita yung mga ganon. Tapos, naisipan ni Jonas ng magandang flip yung angle sa kanya na yun. Solid yun. Kaya siguro kahit may mga pumipitik-pitik na linya si Zenlock, mas nangibabaw para sa akin yung round 1 ni Jonas. Kumbaga mas nabitawan niya na maayos yung mga linya niya. Tapos ayun, sa tingin ko lang naangatan ni Jonas yung round 1 ni Zenlock. Kaya panoorin natin yung bawi naman ni Zenlock. Tangina, solid to. Bawi! Game. Magseseryoso raw siya kay Nikki. Ako'y nagulat sa galaw. Ang lakas ng amats mo bawal droga sa Davao. Huwag ka na magseryoso. Ako sundin mo ha. Di porkit kasya yung sapatos ay susuotin mo na. Si Nikki, komedyante. Pag nagseryoso, barako. Si Jonas, komedyante. Komedyante lang talaga, bro. Huwag mo na siyang gayahin. Yung estilo mo'y malabo. Huwag mo na subukang suotin yung sapatos ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Sapatos ng kabayo. Boss ang labo. Parang isa yun sa ata no? Pang banat din kay Nikki. Parang even if the shoe fits, parang wag mo suotin. Parang ganun. Sapatos ng kabayo yung sapatos ni Nikki. Parang ganun siguro. Huwag mo na siyang gayahin. Yung estilo mo'y malabo. Huwag mo na subukang suotin yung sapatos ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Boss ang labo. Walang bilang tinitira parang bola mano. Mamumulat pag pinalo pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak matatauhan parang kwento ng kawayan. Salita ko may honor. Ako'y tapat. Tang yan. Lumipad, gago. At ito kalaban ko, boss ang labo. Walang bilang tinitira parang bola mano. Mamumulat pag pinalo pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak matatauhan parang kwento ng kawayan. Pagkabiyak matatauhan parang kwento ng kawayan. 'Di ba parang hindi ako nagkakamali, yun yung storya ni Malakas at ni Maganda, yung parang Pinoy version nung Ebat Adan. 'Di ba parang magkakaalam ko galing sila, si Malakas at si Maganda sa loob ng kawayan. Pagkabiyak matatauhan, parang magigising siya sa katotohanan na matatauhan siya. Tapos pagkabiyak matatauhan, parang kwento ng kawayan. Tangina, solid yun. Walang bilang tinitira parang bola mano. Mamumulat pag pinalo pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak matatauhan parang kwento ng kawayan. Salita ko may honor, ako'y tapat palagi iho. Napudpod na ang iyong mga ngipin, kakanguya mo ng prinsipyo. Sa laban nyo ni C9, kitang-kita dun sa video. Nahiya na sa pinagsasasabi mo, tinakbuhan ka ng sarili mong pustiso. Naakit ka sa disenyo, kulay napakaganda. Nabihag ang damdamin mong di nakapaghanda. Nasakin ang tahanan mo at di ka dapat mangamba. Gamu-gamong nahuli sa sapot ng gagamba. Sa langit ang espiritu. Nasa akin ang tahanan mo at di ka dapat mangamba. Gamu-gamong nahuli sa sapot ng gagamba. Ang katawan kay gaya. Nilinis ko ang mata ko sa ilusyon ng maya. Simbolo ng dila ko'y matalim na espada. Ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Markong Bungo, pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Ngayon kalaban mo si putol ako ng dila. Pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Ngayon kalaban mo si Lucas, sa tingin mo lalamang ka. Kahinaan mo mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Ako sa'yo'y naawa, ng utak mo yaking nasilip. Tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Material ko pag humulog siya, hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Woo!
Crazy Maghinay ka- shit, bro. Pag hinawakan mo gat na iniisip, material ko pag humulog siya hustong mananatili. Wala ako sa iyo'y hinaan mo mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Yun Ako din, sa'yo'y naglaban na si Jonas tsaka si Manda. Magandang bakbakan din yun. Check nyo din yung laban na yun. Awa ng utak mo yaking nasilip. Tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Material ko pag humulog siya hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Buto mo! Angas ang Mga buto mo sa daliri. ganun kabigat, men. Maghinay ka sa yabag na inoorkestra mo palaboy. Natutulog ang elemento na sa ilalim lang ng kahoy. Mapapatawag ka sa Diyos kapag nag-rap na tong si Manoy. Parang agwa bindita, dinadasalan ng aking daloy. Mahina, parasitiko. Parang agwa bindita, dinadasalan ng ilalim- aking daloy. Maghinay ka sa yabag na inoorkestra mo palaboy. Natutulog ang elemento na sa ilalim lang ng kahoy. Mapapatawag ka sa Diyos kapag nag-rap na tong si Manoy. Parang agwa bindita, dinadasalan ng aking daloy. Mahina, parasitiko, lintay matutuli. Pabibo na si Jonas ay magmumukhang mayumi. Susundin ko ang layunin, mauubos pag nasuri. Ubusin at tapusin ang lahat ng di ko kauri. Solid din yung round 2 ni Zenlock. Grabe yun. Mas malakas yung round 1 niya kaysa sa, yung round 2 niya kaysa sa round 1 niya. Siguro naman niya yun. Pero kasi siya, ang niya kasi parang nagpapainit ganun. Tas sabay biglang may susundot na sobrang lakas, 'di ba? Ganun yung nangyayari sa kanya. Kumbaga may mga parte siya nung round niya na tinutulugan. Tapos may mga parte na malakas yung reaction kahit sa round 1 niya may mga hindi napansin, pero pagka hinimay mo siguro mabigat din yun. Pero yun, nagustuhan ko siguro sa round niya yung yung pag hinawakan mo lapis ko, mababali ang mga boto mo sa daliri, di ba? Ang angas nun, ganun kabigat daw yung sulat niya. Tapos yung kaya kong pumunit ng dila gamit papel, solid din yun. Tapos kahinaan may baliw patunay nung laban mo kay Manda. Yun, maganda. Solid yung round 2 niya, mas maganda na yung na bibitawan niya. Pero tignan niyo, pansinin niyo yung pagkabanat niya nung linya niya na yon, yung buto mo sa daliri, nung ang lakas nung reaction, parang ginanahan siya na bumanat ulit, na manggigil ulit. Ang sarap din kasi sa pakiramdam nung ganun, yung parang yung mga linya mo na parang nag-pay off. Kasi syempre pag nagpa-practice, 'di ba, parang bago ka mag-decide na ito na yung piyesang gagamitin mo sa mismong araw ng laban, parang syempre meron diyan na mga habang sinusulat mo, maitatapon mo kasi pakiramdam mo hindi siya ganong kalakas. Kaya yung piyesang gagamitin mo sa laban, ayun na yung pinakamalakas. So minsan may mga pagkakataon na pag nagpa-practice ka, pakiramdam mo ang lakas nung magiging reaction nitong banat na to, ganyan. Tapos pagdating sa battle, wala. Parang nagpa-practice ka na baka may mag-react. Mangyayari pag wala nag-react, parang masisira yung momentum mo, hindi katulad nung pre-practice mo, parang ganun. Kaya nung naramdaman siguro ni Zenlock na yung banat na naisip niya maganda, as biglang ang ganda ng pagtanggap ng mga tao, solid yun. Kaya makikita mo bigla pagkabanat niya yun, gigil ulit siya na umispit Pero yun, para sa akin yung best line ng round 2 niya is yun nga, yung sa mga buto mo sa daliri. Pero yun, painggan natin yung round 2 naman ni Jonas. Okay. Pumapalag. Tapos naka-body pit.
Tang inang yan. Taas na body fit ka, pre. Bakit pautong? Ano yun? Dapat kahit mga forma mo, ano ba, maayos na forma, pre. Para naman bagay sa sinasabi mo. Yung inang to naka-body fit para mag-gym, boss. Mapuputal ang mga kamay mo sa daliri. Pag ginawa. Ang ina na ito, magta-type na lang ako, pre. Ayun nga, hindi wala pagtugmain, di ba? Pero putang ina, ginagago niya yung mga malalakas pang linya ni Zendlock yung yung tinatarantad niya, yung Jonas. No? Ang ina na ito, magta-type na lang ako, pre. Ba't ko Gago. Round 2 na. Pag-usapan naman natin yung nilabas ng flip-top na article tungkol sa battle natin. Sabi doon pagdating sa akin, si Jonas, biyasa sa komedya. Yun lang. Pagdating kay Zendlock, si Zendluca. Zendluca kasi nasulat doon, di ba boss? Zendluca. Si Zendluca, armado na mga solidong left field na lirisismo. Tangin na boss, hype na hype ah! Buhat na buhat ah! Pag sa akin, komedya lang. Pag sa kanya, armado na mga solidong left field na lyricism. Boss, hindi halatang meron kang favoritism. Ba't naman gano'n? Gago. Solido, medya lang. Pag sa kanya, armado na mga solidong left field na lyricism. Boss, hindi halatang meron kang favoritism. Ba't naman ganon? Para namang ang labo. Kulang na lang sabihin mo sa akin, mag-PSP ka na lang, Joe. Pero laban pa rin, game. Game. Pinakinggan ko mga ginawa mong awit. Pukin ang ina, offbeat si Arik. Yo, what you wanna was no. Gago. Panood nyo? Concert ni Andrew E. Ang bangis ni boss, ang bangis! Buti na lang kasama niya si Kuya Kebs. Ang galing mag-ano humabol eh. Gago eh, tinira si boss eh. Wala sa boombox eh. De, joke lang boss. De, may mga kanta talaga to. Ang title, Gabay, Hiraya, Tatlong Hiwaga, Tang-ina pang palalim na mga may isip na mababaw. Yung tipong ang sarap i-sound trip bago ka magnakaw. Pag pinakinggan nyo, Tarantado. tang-ina pang palalim na mga may isip na mababaw. Yung tipong ang sarap i-sound trip bago ka magnakaw. Pag pinakinggan nyo buong album neto, yung dulot sa isip di nakakatuwa. Magugulat ka na lang isang araw, tumatay ka ng nakadapa. Kasi sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, wait lang ha, sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, may lyric siya doon na, ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulyap. O baka di nyo nakuha, ulitin ko. Ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulyap. Palakpakan natin lahat, Junela ng flip-top! Yun ata yung minsan isa. sa palagi, metolohiya sa'yo'y maaari. Kahit lahat ay mawala na. Boss, iba
Di wala na. Tingin nagpa-attel eh, no? Di, iba yun. Yan ang napapala mo, kakakain ng siomay na pusa. Oo, sabi niya yung sa laban nila ni Emzite. Ano ba yung todo niya pang sinigaw? Kahit maging Persian cat ka pa, gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Siomay? Baka siopaw? Oo din siya eh. Tang inang yan. Akala mo kukontrain niya na kumakain ng pusa eh, pero kinarek lang niya na. Siomay? Baka siopaw? Tapos alam mo yung malapit dito, kitang-kita mo yung ano eh, yung confidence ni Jonas na nasa stage. Kumbaga, dahil siguro sa sobrang tagal niya nang bumabattle, tas kilala na din siya, parang alam mo yung ang gaan-gaan niyang dalhin yung gaan-gaan niyang dalhin yung sarili niya. Kaya tingnan mo, may mga pagkakataon na nasisingitan niya ng mga kung ano-anong banat, di ba? Parang, yun, tingnan, natawa din siya eh. Parang ganun. Kasi, pagka kasi kinakapa mo yung stage, tas parang di ka sigurado kung kung bibenta ba yung mga sulat mo. Parang nakafocus ka lang dun sa mismong sulat mo eh. Kumbaga, hindi pwedeng may masingit dito sa part na to kasi baka hindi mo na makalimutan. Baka di mo na matandaan yung susunod. Kaya yung pag-freestyle nung nasa gitna, mahirap yun kasi yun nga, lalo't pag nakafocus ka ng gusto dun sa sulat mo, pwedeng masira yung buong sulat mo. Tapos yung makikita mo kay Jonas kasi dalan-dala niya yung sarili niya eh. Parang yun, nanggagago lang talaga siya na na pinagtitripan niya lang ng gusto si Zendlock. Kaya solid yung ganun. Tangina, sana umabot ako sa ganung punto na ganun kakumpiyansa. Hindi siya sa hindi siya yabang na kumbaga, yung parang kung paano mo lang yung dalhin yung sarili mo sa stage na parang wala kang masyadong iniisip na kahit anong mangyari sa sulat mo, kumpiyansa ka na. Tayo na solid yun. Na-realize nga, ang hirap sa'yo ngayon. Din siya eh. Natawa din siya eh. Yung mga ganun lang eh, diba? Pero parang siya eh, pumupuntos para sa kanya dahil sa reaction ng crowd. Ang hirap sa'yo, ngayon mo pa na-realize. Diba? At sila Marshall, sila Sahid, tuwan-tuwa din eh. Parang mga ad-libs lang. Pare, siopaw. Puro kakatangahan. Boss, ipasok mo to ng uprising, bobo rin sa palaman. Yan. Kakaganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Hininga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. Paru-paro? Bulbulin ka na, tangina, gusto mo maging paru-paro? Tas minsan gamo-gamo. Yan ang napapala mo, Lucas, kakakain ng damo-damo. Unang lapag neto sa Maynila, inabot ng katakot-takot, mga pare. Sumakay ng taxi nung sinisingil, binabayad niya kalapate. Pagpasok sa hotel, na-stress si Arik, Diyos ko Lord. Nasa labi ka pa lang daw, puta, naguhubad ka na ng short. Di ba? Pagpasok ng kwarto, puta, biglang gininaw si Abnoy. Nagre-request kay Enigma ng kwartong may apoy. Boss, tama na. Ang lambot pa raw ng higaan. Panay reklamo to si Damuho. 2:00 ng madaling araw, si Arik pinaghahanap mo ng puno. Kaya dinala na lang nila plasma to sa club. Kaso puro ring katangahan. Yung babaeng sumasayaw ng hubot-hubad, puta, gustong damitan. Pinag-table ng babae.
Si Utol, kinabahan. First time niya raw magkaka-chicks na hindi putol yung katawan. Kaya sunod-sunod na ano lang eh, no? Na one line lang na. Ayun eh. Gago mo. First time niya magka-jigs nang hindi putol yung katawan. Hoy! Probinsyanong kulot! Yung buhok mo nakakayamot. Sa tuwing wala kang balangkot, mukha kang pumapalag na balot. Hindi naman sa nilalait kita. Pero minsan yung forma mo, ayusin mo naman. Tang-inan to, tuwing may battle sa flip-top, kala mo taga dyan lang. Kala mo magtatanong eh. Eh, di ba? Yung ano niya eh. Wala, parang Laban ano lang, nila ni masaya Apo. lang. Tanginan to, nakapulong bulaklakin tas yung sombrero pang magsasaka. Ang pinagtataka ko lang, ba't di ka nakapaa? Kahit sa pang. Hi! Bago matapos tong round to ko, may sasabihin lang ako sa Chong. Lucas, kamukha mo yung unanong kumakain pa ganun. Ewan ko napanood nyo yun. Nakapanood ko yun yung paganto kumain. Pabalik ko. Pero yun, tangin lang yan. Dun sa itang pangako, tangin na siguro dun pa lang. Alam nyo na ang round to ko, bibigay ko kay Jonas. Ayun, ganun pa rin katulad nung round 2 nila. Si Zendlock kasi may mga parte na parang nangangapa siya, nagpapainit siya, tapos biglang may pipitik na malakas na linya. Si Jonas naman, tangina sobrang dami nun. Hindi mo siya pwedeng sabihin na ano eh, na hindi siya overtime eh. Sa akin ng galing. Kumbaga, hindi siya overtime. Nagiging parang sobrang tagal lang kasi sobrang haba nung reaction. Kasi tingnan mo, ayun, tingnan mo yung reaction niya, 3 minutes and 39 seconds. Putang, ilang minuto pa lang yung mismo sulat niya, di ba? Gago, puta. Ang lupit nun. Unanong kumakain pa ganun. Di ba, ayun, tingnan mo, 440 yung total niya, tas 3 minutes and 39 yung pagre-react ng tao. Sobrang tagal nun, di ba? Kumbaga, kung may linya man si Zendlock na malakas nung round na yun, parang kinain na nung buong round to ni Jonas eh. I mean, di mo pwedeng ikumpara yung linya nila. Pero, in terms of kung paano nilalamon ni Jonas yung round ni Zendlock, ay na sobrang lakas nung ginagawa ni Jonas. Kumbaga, mas angat pa rin yung style ni Jonas. Kumbaga, ito nga yung mismong dahilan ng style clash eh. Kumbaga, kaya ba nung style mo, yung style na itong kalaban mo? Kung sinong mas malakas na style, yun yung kayang kumain nung round ng kalaban mo. Pero yun, round 2, bibigay ko pa rin siya kay Jonas. Tangina, sobrang solid nung round 2 niya. Lalo yung sa parang galing sa Maynila, parang nagbayad ng kalapate. Nung doon nagsimula, puta, pangat ng pangat eh. Kumbaga, kala mo nakakatawa lahat. Pero syempre, dahil sunod-sunod na yung tawa, parang magda-die down yung parang bababa yung amats, parang ganun. Pero tangina, susundutan niya ulit ng mas malakas pa na parang ngayon lang daw siya parang nakakita, nakipag-date sa babaeng hindi kalahati yung katawan. Araw, tangina, solid nun, ganda. Pero yun, round 2 ko, ibibigay ko kay Jonas. So, lamang na si Jonas, 2-0, 2 rounds. Tapos yun, pakinggan natin yung round 3 ni Zendlock. Tingnan natin kung anong mangyayari. Sa pangkat, utang na. No. Bawi. Che, yung suot ko raw masikip. Astig kasi pag ganun. Ikaw,
iiwanan kinang punit-punit parang pantalon mo ngayon. Tapos left field na naman, left field. Nakakasiwa. Ikaw yung tunay na left field kasi yung mata mo palaging nasa kaliwa. Solid yung remote. Pasok yun. Yo, check. Ikaw si Jonas sa Biblia. Inahas si Eva at Adan ayon sa papel. Ang tao, pinatayog niya ang Tore ni Babel. Naghiwalay ang linya ni Isaac at Ismael. Binenta si Kristo ng apostol na karakter. Sa sagradong tipan, may bawal pumatay. Parang yun yung nakasabi. Binuklat ko yung Biblia, kahit bihira yun mangyari. Kung nabasa ko sana ng buo, susundin ko sana ng maayos. Kaso papatayin pa rin kita kasi yung Biblia hindi ko natapos. Zendlok versus... Parang inaano niya na sa Biblia may 10 utos yung bawal pumatay. Kumbaga, papatayin niya pa rin kasi hindi niya nga tinapos yung Biblia. So, wala siya masyadong pakialam nun. Ganun. Kaso papatayin pa rin kita kasi yung Biblia hindi ko natapos. Zendlok versus Jonas. Style clash nga raw, no? Sobrang kakaiba ng estilo ko. Lahat ng laban ko ganito. Pag naghahanap ng butas may lumulutang na teknika. Mga mata ko may pakpak parang anghel sa Biblia. Yung ganitong... Tanginang yan. Yun, sinimulan niya sa parang anong style clash. Parang lahat ng laban ko, sobrang kakaiba ng style ko. Lahat ng laban ko style clash. Kumbaga kahit sino makalaban niya, wala siyang kapares na estilo, ganun. Okay yun. Tapos yung mga mata ko may pakpak, parang anghel sa Biblia. Parang yun. Search nyo yung parang real image of angel. Isang mga ganong search lang. Lalabas yung tunay daw na itsura ng mga anghel. Kasi alam ko may parte sa Biblia na parang sinasabi nila na kada makikita ng mga tao yung anghel, parang nagugulat sila. Kasi parang hindi siya katulad nung mga anghel na yun, yung nakalakihan nating nakikita na parang mga normal na taong may pakpak at espada. Parang di daw ganun. Ang tunay na itsura daw nila is yung ayun nga, yung mga mata na may pakpak. Search nyo na lang yun, makikita nyo tunay na itsura ng anghel. Siguro lalabas na yun. Yun lang, share ko lang. Sobrang kakaiba ng estilo ko, lahat ng laban ko ganito. Pag naghahanap ng butas may lumulutang na teknika. Mga mata ko may pakpak parang anghel sa Biblia. Yung ganitong mata. Oy! Bihira sa sibilisasyon natin. Nakakakita to ng mga signos at pangitain. Ika'y nakakalinlang kahit sa taong marunong magbasa. Ang tunay mong intensyon ay di nakikita sa mata. At di ibig sabihin sa intensyon di nakikita sa mata. Siguro kasi di kaya maipag-eye to eye, parang gano'n. Pero, yun, tingnan mo, kahit typical yung angle na yun kay Jonas, parang dahil feeling round ni Zendlok niya lang siya ginamit. Parang kung siguro round 1, round 2 ginamit niya yun, basag na yun dun sa banat ni Jonas na may 4 na paningin. Pero parang dahil sa hindi masyadong ginamit ni Zendlok yun, parang pumipitik-pitik pa rin yung tama. Ang tunay mong intensyon ay di nakikita sa mata. At di ibig sabihin sa ginto ikaw may-ari. Kahit kamukha mo yung diwende sa dulo ng bahaghari. Nagbabattle review pa to. Huwag mo akong aningin. Ba't ako maniniwala sa pananaw ng taong may problema sa pagtingin? Ngayon, pag-ibig ang itinanim ng maibalik ang lahat sa tingin. Yun, supportahan nyo din yung reaction video ni Jonas. Yun, mga naggagawa din reaction video ni Lozaki. Supportahan nyo din yung mga yan. Pero yung solid yun, ba't ako maniniwala sa opinion ng may diferensya sa pagtingin, di ba? Diferensya sa pagtingin, di ba? Ayun, solid. Ba't ako maniniwala sa pananaw ng taong may problema sa pagtingin? Ngayon,
Pag-ibig ang itinanim ng maibalik ang lahat sa balanse. Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilo ng mga brilyante. Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante. Mutya ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante. Natalo ko yata si MZ yung napakatikas mo raw na kumpadre. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. Yung magiging balik ni ano diyan ni Zenlock diyan, parang ang sarap kasi sa feeling nung ganun yung banat mo na appreciate. Pumasok ako sa langit, ipo-ipo ang dala. Gabriel pangalan ko sa paraiso ni Ama. Naghuhukay ng malalim sa aking unang pagkatalo. Nililibing ang katawan ng aking lumang pagkatao. Istruktura mo't anatomiya, nakakaaliw yung tropa. Kukunin ko ang iyong laman at kakainin ko yung sobra. Yung bangkay mo't kalansay, ihahagis ko na parang obra. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Linyang paradox parang saranggola. Yung bangkay mo't kalansay, ihahagis ko na parang obra. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Linyang paradoksikal, talinghagang di nagkulang. Bulgar na pagsesekreto, kaya yung lalim lumulutang. 10 taon Bulgar na pagsisikreto, kaya yung lalim lumulutang. Bulgar na pagsisikreto, kaya yung lalim lumulutang. Sa battle, makikita mong malinaw na ang isang karaniwang tao ay isa ring pambihira na halimaw. Solid, tangina. Ito yung tingin ko pinakamalakas na round ni Zenlock sa laban na to. Yun yung butot balat lumilipad na parang saranggola. Tangina, solid yun. Tas yung apo ng apo ni David. Papatalsik ako ng mga higante. Di ba? Parang pwede naman niya sabihin na katulad ng mga typical na selfie bars na ako si David nagpapatalsik ng mga higante. Pero kung ganun lang kasimple, parang wala lang yun eh. Kumbaga, yung sabi niya ng apo, parang nag-aano pa siya eh, nagbi-build up pa siya ng suspense eh, parang ganun. Parang ano kaya yung sasabihin niya, putang ina, pagbitaw, yun, tinalo nga niya si M-Site na parang superstar na daw. Tapos kung paano niya yun sinet-up yung nasa flow, parang galante. Mga balance. Mga ganun. Solid yung buong flow na yun. Ang ganda nun. Tagal na ako na nakapikit. Solid. Para sa akin, ito yung pinakamalakas na round nga ni Zenlock. Yun. Mas gigil siya dito. Tangin na kung ganito siguro yung round 1 at round 2 niya, may chance siyang manaig. Pero yun, ang lakas ng round 3 niya, props pa rin sa kanya. Pero panoorin natin yung round 3 naman ni Jonas. Grabe. Zenlock. Ang lalim magsulat ni Borge. Tangina, tawag niya rito pantalon. Yan yung utak mo, ang short. Kung ina na ito, Gabriel ka pala eh. Ang ina na ito. Higante, si M-Site, kasi laki ko lang yan. Ganun lang eh. No? Higante tingin sa'yo, putang... Boss, ano na tingin mo sa akin? Bukin ang inang yan, kapre. Parang gano'n. Hindi, magaling naman si Zenlock eh. Magaling si Zenlock talaga. Sablay lang yung forma, ang pukin ang inang to eh. Sige. Kakasabi mo lang. Usog ka rito pare, baka malaglag ka dyan. Concern, no? Alam mo ba, nung tinalo mo yung idol kong si M-Site, ako'y na-pressure ng gusto. Sabi ko, hindi pwede to, dapat matalo rin ako.
Tinalo niya si Mzite kasi namingwit siya ng isda sa ulap. Namingwit ka ng isda sa ulap? Tang-inang bigat. Tara, lutuin na natin yan, pre. May tropa akong kidlat. Kidlat! Smaglas! Kidlat! Tang-ina neto, namimingwit sa ulap. May tama ka na sa utak. Kaya pala sa VIP room, kinakausap mo yung duhat. Tang-ina neto, sa ulap namimingwit. Ganyan ba maging malupit? Lucas, magkaiba ang matalinhaga sa may saltik. Kakapilit mong maging malalim, ikaw na nagtutunog komedya. Alam mo ba, nung sinabi mo yon, lahat sila nagpigil ng tawa. Kunyari lang yan na pa. Pero sa isip-isip nila, baliw na yan, pre. Lucas, ang kinakain yung kabute, hindi yung tae-tae. Sa mga nagmemetapora, di naman ako kumukontra. Ang sa akin lang, gawin nyo yan ang hindi nakadroga. O sige, sabihin na natin hindi ka adik. Nasa wisyo ka na. Eh paano na lang puta kung may bisyo ka pa? Diba? Paano kung may bisyo ka pa? Paano sabihin mo? Tatay ka sa kamay. Kasi isipin nyo, si Price Tag nagagun bars. Si Price Tag, uy, mali yung sinabi ko. Parang, hindi. Tangina, yun yung fake joke na walang punchline, di ba? Tinawid, di ba? Tinawid. Paano na lang kung may bisyo ka pa? Inulit, di ba? Paano na lang kung may bisyo ka pa? Kasi isipin nyo, hindi naman akma yung mga sinasabi niya, yung mga ini-spit niya sa tunay niyang pagkatao kada round. Tang-inan to, yung verso pang ermitanyo, tas may TikTok account. Ang sa akin lang, sobrang layo ng pinapakita mo sa SOCMED, tapos dito sa entablado. Tas magtataka ka kung bakit di ka pinapansin ng mga tao. Isipin mo, si Price Tag naggagun bars kasi gangster sa totoong buhay. Si JD, nag-a-addict reference kasi nagsasyabu siyang tunay. Kaya, kung mahal mo ang kalikasan, dapat kuha mo na, boy. Pag nalibugan ka sa gubat, ang sibakin mo, kahoy. Kasi Sibakin ako, mo, kahoy. mapaharap o likod ng camera, puta, makulit ako all the time. Kaya kitang walang yain kahit di na ako mag-rhyme. Tsaka wala ka sa kalawakan, Lucas. May sarili ka lang mundo. Tsaka hindi ka nakalabas, tol, malawak lang kahon mo. Kita mo? Sa simpleng mensahe na ihatid ko't na ihayag, na iba ang may isip sa may tornilyong maluwag. Ika'y kinawawa, kinulata, ginulpe, binalagbag. Alam mo pang pinakamasakit, Brad? I-review ko pa to sa channel ko, tas na naman kita, diba? Yeah! Yo, Tangina, sobrang solid na nalaban naman nun. Tangina ngayon. Nakakainayang, ba't di ako pumunta? Iba din siguro yung experience na ito sa live. Pero, iba din yung experience ng ganito. Na mas naiintindihan ko na yung mga sinasabi. Kasi yun nga, pagka nandyan ka sa harap, hindi mo yan masyadong dinig. Pero pag nandun ka sa crowd, yan, malinaw yan. Pero, yun, tangina, round 3, siguro bibigay ko yung round 3. Bibigay ko yung kay Zendlock. 2-1, panalo pa rin si Jonas. Pero yung round 3, tangina, mas natripan ko na lang dun yung round 3 ni Zendlock. Mas pulido yun. Tas pinaulan na mo pa ng flow, ng ganon, ng mga, may mga laro pa siya sa mga sa ritmo, parang ganon. Nagustuhan ko yun. Tas may mga punchline din siya mabibigat na nagustuhan ko. Kumbaga yung kay Jonas kasi malakas pa rin siya, di ba? I mean, malakas pa rin siya. Kumbaga, hindi lang siya ganun kalakas nung binitawan niya nung round 1 tsaka round 2. Yung round 3 niya kasi siguro meron ding factor na medyo nauga na siya nung round 3 ni Zendlock na ano na yun, parang kala niya patay na yun. Pero round 3,
ang lakas pa din ng impact ng mga binitawang banat ni Zendlo. Kumbaga, parang sumakto pa din siguro dun sa banat niya na tinalo ni Zendlo si M-Sai, tas may malakas din na banat si Zendlo tungkol doon. Although nakakatawa yung mga adlibs niya na kasi ngahit mo si M-Sai ay higante, ganyan kasing laki ko lang yan, parang gano'n. Pero ewan ko kung maano ba siyang pasok kasi wala naman siyang tugma o super duper one line yun na may punchline. Pero okay din yun. Ang pinakang siguro naging dahilan lang nung pagkatalo niya sa akin sa round 3 is yung ano siguro, may mga part na nawala siya, ganun. Kahit nakabalik naman siya doon sa mismong linya niya, parang price tag, ganun. Tapos nakabalik pa rin siya doon. Pero ano na din siya eh. Kumbaga, sa madaling sabi, hindi na ganun. Kumbaga, kung yung round 1 at round 2 niya pa ganun, yung round 3 niya papantay lang. Tapos kay Zendlo, angat yung round 3 niya eh. Yung ganun, parang ayun lang. Solid na laban overall. Pero boto ko 2-1. Lamang pa rin si Jonas. Pero isa to sa mga battles na pwede mong i-consider na classic matches. Yan, yung suot ni John Leo. Pwede mo siyang papanood sa mga magulang mo, sa mga pinsan mo, ganun. Mag-e-enjoy silang lahat. Solid na laban to. Classic to. Lilipas yung mga panahon, babalik-balikan pa rin to. Siguro mga 2030 na, may magko-comment pa rin dyan na 2030, anyone, parang ganun. Pero yun, solid na laban. Sobrang nakakatuwa. Nakakasakit sa ulo kasi mag-iisip ka. Pero ayun yung mga laban sinasabi ni boss na panalo tayong lahat. Sulit na sulit yung ticket ng mga nanood at mga nag-abang sa YouTube. Pero yun, maraming salamat ulit sa pag-check dito. Yun yung giveaway, meron pa rin yan. Antayin lang natin yung mga papamigay natin. Yun, lalong mas dumadami, may chance sa manalo. Yun, panoorin nyo yung ibang videos pa na nagawa ko na, yung ibang episodes ng Rafsed. Baka yung mga hinahanap nyo, nandyan na. Check nyo lang yan. At yun, maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa Biyernes. Sana abangan nyo. Ako nga pala si Rafian at ito ang Rafsed. I'm out, bruh.